Okay, so let's start with the terms in theater. So that there are a lot of terms in theaters, the things that you should know whenever there is a theater play or whenever you try to create your own play. So ito yung dapat yung i-consider na present dapat sa performance ninyo. Unang-una, we have this stage. Of course, hindi mawawala si stage when it comes to theater performance. Kasi pinaka-important part ng play is the stage kung saan doon nagpe-perform ang actors natin. So, it can be in various shapes daw. And, of course, madaming types tayo ng stage. Pwedeng nasa arena, pwede yung normal stage lang na nakikita nyo sa katulad sa atin dyan sa gym. So, madami tayong type of stages. So, yan ang pinaka-importanting part kung saan nagpa-play mga actors natin. Next naman is we have the props. So, props, alam naman natin yan. So, props, a little information lang for you. The new props kasi comes from the word property. So, pinaikli lang yung properties to props. So, properties, di ba, is like a part of something, of an object. Therefore, yung mga props natin to dyan, yun yung object, yung materials na ginagamit ng mga characters or backdrop props natin sa isang stage that helps the characters tell the audience the story. Yun. Next naman, we also have what we call the costume. Pinaka-important yan, of course, the clothing and accessories. So, kailangan yan, especially pag yung play mo ay yung mga play na sinulat ng mga known writers natin during the Elizabethan era or other eras. Kasi, for example, sa Romeo and Juliet, again, or sa Hamlet, or even sa Macbeth, kasi more on monarchy yung kanilang era nun. So, therefore, hindi ganito sa suot natin ngayong panahon na to. Hindi tayo naka-crop top, hindi naka-ganon. So, ipapakita talaga natin kung ano yung kasuotan nung time nilang ganun. So, kailangan natin ng gown. Anong klaseng gown? Di ba magkakaiba ang gown ng mga damit ng mga lalaki and babae during by eras. Kasi nag-evolve yung mga damit natin. So, it is really important. Next naman, aside from the costume, we also have the blocking. Yung blocking naman, nandito na to, the planned movements. Ibig sabihin, blocking, ito yung mga position ni actors ninyo sa stage. Especially when there is a lot of characters natin na nasa stage, kailangan talaga natin yung blockings. Kasi para mapakita sila sa harap ng audience, hindi yung tago sila sa audience. Kasi pangat yung ganong performance. Nagsasalita pala yung nasa likod mo, akala hinahanap ng audience mo kung nasaan. So, pangat yun. Kaya dapat merong blockings. Lagi nyo yung i-observe. Next naman, we also have the cue. Ano yung cue? Ito yung kung saan, yung signal, kung saan yung stage manager natin or a fellow actor natin tells another actor when to begin speaking and when to move. So therefore, saan sila makikita during the performance? Syempre, nasa stage. No. Syempre, nasa stage ang actor mo. Therefore, nasa stage din ba? No, right? Dapat yung iyong stage manager na magbibigay ng cue kung kailan is nandun sa likod, sa backstage. Kasi nandun din naman yung mga actors and actresses natin. And makikita yon. And there are times na merong mga stage manager na nasa baba ng stage, malapit-lapit sa audience, nag-hand sign lang to give you or nagbibigay ng mga signs like tango, ganun, when to start speaking. Para guide yon. So, yun yung role ng stage manager to give cue to the actors. Next naman is the stage manager. So, stage manager, yan na yung nasabi ko aside from giving cues, of course, si stage manager, sa kanya kasi naka-assign yung mangyayari sa buong stage, sa buong play. So, kailangan
important na magkaroon ng stage manager sa isang play. Kasi kung wala yan, possible kasi magkadang lito-lito even if nag-practice na yung mga yan, yung hours na yan, at some point makakalimot din yan. And of course, ang stage manager is the one who conducts rehearsals. Kasi sila ang may pagmamay-ara o sabihin na natin, sila yung conduit of God dun sa stage. Sila yung may hawak sa actors kung saan gagalaw. Kaya sila din ang dapat namumuno ng rehearsals para mas maayos yung kanilang performance. Next naman, we also have the fly system. So, fly system, ito yung mga ropes na ginagamit or tinatawag din nating pulleys na ginagamit para sa mga, aside from curtains, ginagamit din siya sa props. So, pag may flying, if nakapanood kayo ng theater play ng Wicked, yung flying dragon doon, yun yung, or kahit paglipad ni anong pangalan nun? Nung green creature, yung green na tao doon, nalimutan ko na Matilda ba or, Glenda. So, yung paglipad doon ni Glenda, naka-fly system siya, ginagamitan siya ng ropes para lumipad. So, ganun din yung mga props. At pang Madeline, let's say, madami kang scene. So, mahirap magpabago-bago ng scene. So, nilalagyan nila ng fly system. Yun, yung mga props sa likod, yung mga puno, yung mga bundok. So, nakadikit yun or naka-attach sa rope and then tinataas at binababa na lang nila yung mga props na yun para mag-change yung mga backgrounds. Next naman ay ang off-stage. So, off-stage, ito yung areas or ang tinatawag nating backstage. Yung area kung saan hindi nakikita ng audience kasi nga backstage na siya. So, dyan talaga nangyayari lahat ng kaguluhan. Tawag dito ni stage manager yung mga actors, pasok doon, pasok dyan, yung mga inaasikasong mga props, nandyan lahat. So, dyan talaga ang sinasabi nating hustle-bustle of the stage. Part of the theater. The hustle-bustle of the theater. Kasi doon talaga nagkakaroon ng gulo na actually away. Pero gulo dahil dahil live ang performance ng play. Next naman ay ang director. Of course, although we have a stage manager, ang pinaka may hawak sa lahat overall, may hawak sa stage manager, sa offstage, sa stage man sa actors, sa props, the fly system, is the director. Siya yung responsible sa lahat ng napapanood ninyo. Kasi, siya talaga yung nag-isip, siya yung mga ng flow ng play. The rest is the one who made the play more alive. Pero siya yung gumawa, siya yung nag-plan, siya yung nag-direct kung anong gagawin, anong magandang, let's say, magandang performance ng play. Siya ang responsible doon. So, kaya kailangan in every play is the director. Katulong lang ni director sa stage manager. Na dinadirect niya sa stage manager kung anong gagawin din sa stage manager na ang nagsasabi sa iba. Or usually meron mga director na sumasama sa stage manager for rehearsals. Yun. And of course, babalikan lang natin yung poster play. So, a poster play is a visual representation of a theatrical production designed to capture the essence of the play and attract the audience. So, ito, therefore, katulad nga sinabi ko noong una, a poster play is a poster that helps the production team para maging para makakuha ng mga audience para makapanood. Yan kasi yung nagsiserve na parang billboards ng mga play. Next naman ay ang one-act play. So, one-act play is a short theatrical plays having only one act
they last less than an hour when performed. Ibig sabihin niya, itong one-act play, di ba nag-send ako ng Macbeth PDF? So, as you can observe, madaming acts, madaming scene. Kasi, kaya lang ito tinawag na one-act play kasi pumili ka lang ng anong act number ang ipaperform mo sa play, sa theater. Kaya siya tinawag na one-act play. And yung act na yan, hindi yan naglalas ng minutes lang, ng 10 minutes, 15 minutes, no. Yan dapat is considered naglalas ng matagal-tagal. Kasi kung babasahin ninyo yung mga lines, yung script doon sa Macbeth, mahaba talaga, madaming pages. And of course, yung line ng mga characters, hindi lang napakaunti, madami. Kaya mahirap na i-perform mo ng isang oras lang ng lahat ng scenes, lahat ng act of one play lang ng Macbeth ng isang oras. More than an hour yan. Kaya nabuo ang one-act play para mas mapadali ang performance o makapili yung mga stage director, yung mga stage manager, kung alin lang yung ipapalabas nila. So, yan yung one-act play. It is just a short theatrical plays having only one act from a play. Next naman tayo.